Mayong hapon sa tanan o kining orasa mo pinakalisod iwali. Kay una, morning orasa nga lami kay tulog. Ikaduha, nakakaon pagitaglitson kaganiha mo nang mas damong lami ipiyong karong orasa. But we really appreciate that though siguro ang uban sa inyo nga na medyo naka-term, I don't know kung makadumdum pa mo sa term sa Cebuano ba nga nakatagpilaw ba? Nakanap, okay? Nakapiyong gamay. Ingon sila kung gamay ra pastor, murag mo sakit tong ulo, may nang ditsuhon na lang gyud. But salamat kayo Megson. Again, Pastor Ray, thank you Ma'am Jima. And salamat kayo sa higayon nga makaanhimi dinhi, makabalik sa inyo. And every time nga nami opportunity to be able to visit this church, we felt at home. And again, ingon ko, dako kayo encouragement ning a church, even sa Amua, not only in terms of mission, but in terms of, kana bang mo damgo kag dinagko ba? Naapsan pa nako inyong meeting place sa una, nga dito pa, medyo piot pa, and then nakatulog pagi ko ato Pastor Ray, itong kwarto dito katong gamay pa kayo. Mo nang akong gi-encourage si Pastor Ray, ingon ko nga Pastor Ray, mas nindot siguro tagaan po ni Ma'am Jima og kanang dako-dako nga balay. Mo nang nalipay kay ko pagkakita nga gi-construct na ilahang balay nga dako mga igsoon kay nakatuog man ko atong didto nga napay sagol tabla to. And ingon ko salamat kay natinuod gito akong gihandom para kay Ma'am Jima. And dalay ko ng Dios. So church, salamat po nga nakabalik mi dinhi sa inyo ha. Okay? And well dita magdugay mga igsoon ining kahaponon karon ganihang buntag atong gitun-an paano ang ato abang pagpasalamat sa Ginoo ngano magpasalamat gyud ta karon nga kahaponon agig pagpahinumdum sa pulong sa Ginoo that sometimes sa mga panalangin o mga favor niya tungod kay ingon ko kaganiha palang buntag medyo nauna-una mig-anhi dinhi pero ingon ko nga Pastor Ray, puno naman inyong parking area unya you are packed with people and ingon ko maglisod nagsulod ang uban. So atong tun-an karon the perils of prosperity. Sometimes ang mga blessing sa Ginoo kung malimtan nato kung ahagikan kasi naghatag, instead of it draws you closer to the Lord as you recognize that He owns everything and He is the source of everything. Usahay murag malimtan nato unya mahimong complacent na ta mahigsoon. Complacent means mura ba og kontento na lang kang inani na lang kung kinabuhi. And please, I hope dili mo malain. Sa amo lang ni nako i-address ha. Ingon ko, I hope nga dili ka kontento ang imong Kristohanong kinabuhi, dili survival nga Christian ba? Okay na ko makalingkod din ha, makauli, unya makahatag naman ko. So ako silang ginganlan since ang atong government karon doon ay programa nga 4Ps. So sa among church na po'y mga 4Ps Christian. So I hope that you are not belong to this category of believers na may 4Ps. Pungko, paminaw, pauli, pabadlong. So, naapoy 4Ps dito sa among simbahan. I don't know. You yourself know, og aha kadapit ani, namembro ba kag 4Ps or namembro ba ka sa mga active nga mga members. But I hope and pray nga unsa mga igsoon, dili nimo sayangon ang matag panahon nga molabay sa imong kinabuhi nga wa kay mahimo para sa eternity. So, kini mga igsoon, I ask everybody to stand up please as we give respect to the reading of God's Word, and I do my utmost best to be able to end up, on time for the allotted time. Ang mga igsoon, Deuteronomy chapter 8 please, and we will start reading verse number 11 down to verse number 20. Okay? Deuteronomy chapter 8 verse number 11 down to verse number 20. Okay, see amen if you're there. Okay, in verse number, we read this passage responsibly. I will read verse number 11, then you respond in verse number 12 until so on and so forth until we reach verse number 20. The Bible says here, beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgments and His statutes which I commanded this day.
In verse number 13, and when thy herds and thy flock multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied. And all that thou hast kuno multiplied. Di lang ang imuhang financial, material, tingala kay mong balay sa unahawan pa, kay daghan na mag-parcel, kay sigig dawat, mga igsoon, sige panuktok ang delivery rider. Ma'am, naana din bisag din mo kinahanglanon, pero mo tanaw magugkag mga advertisement, ninduta ni, oy. Pag abot mo, di man ako di kinahanglanon kayo, napuno ni mong balay. Di lang nag-multiply mong balay, pati mong lawas, nag-multiply, nga naman. Ni-extend ang imuhang waistline. Okay? Imbis 30 pa to sa una, 31, 32, karon na 42 na. Okay? I hope nga di mo malimtan mo exon Lord, salamat kay sa imuha nagikan. Where am I now? Verse number where? 15. Who led thee through that great and terrible wilderness, where fiery serpents and scorpions, drought where there was no water, who brought thee forth water out into the rock of flint. In verse number, sinsya kayo nga ni kurog niya akong tuhod kay gidala mi ni Pastoring Ma'am Jima dito sa Hato Pastore gahapon. Huyuhoy. Akong gihuna-huna manggod nga murag 16 anyos pa ko. Akong gijogging tong ladder hangtod dito sa taas ana ba. Ang ko kakaya pa ni kay abi na ako 16 anyos ko. Taman ra ko si kaupat. Pag naog na ko ana murag di na ko kalakang. So mo nang ako ang tuhod karon. But well, in verse number 17, that thou shalt say in thine heart, money danger, that thou shalt say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Verse 18, please. In verse number 19, and it shall be, if thou do at all forget not the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, and testify against you this day that thou shalt surely perish. Verse 20, please. Now look at verse number 19. The word other gods. Lahi na nga Ginoo imong giserbisyuhan. Mingon sa pastor, wa man ko giserbisyo kay Black Nazarene. Bago ra ba tong wa man ko kay Santo Niño na pastor, kay Kristohano na ko pastor, hawa na mong balay. But you are still serving other gods. What is that? Your business can be your God. Your business can be your other gods. Your career can be your other gods. Pastor, di ko kasimba, di ko katinong Thanksgiving, pastor, kay usaon magud pastor, trabaho magud pastor, negosyo magud pastor, mo di ko kadto. Your position and title can be your God. Nga naman, because idolatry is not only an images, but anything that replaces the place of God. Siya na'y nahimong priority nimo. Siya na'y nahimong nasintro sa imong kasing-kasing una-una. Siya nahimong nasintro sa imong kinabuhi. That other gods can be anything. Either your position, your business, your career. Kung mas priority pa na nimo kaysa imong panahon para sa Ginoo. Father, we thank you for this afternoon once again for bringing us back. Even, Lord, we really appreciate the presence of everyone that are here. I know probably some of them are naanay dagang planong adtuan or mupahuway, but they choose to go back, and Lord, Ginoong Diyos muhatag sa tibok nga adlaw. And Lord, again, Father, salamat nga nahimo ming kabahin silang Thanksgiving. This afternoon once again, may you remind us, Lord, gikan sa imuhang pulong. Lord, una, ganihang buntag ipahinomduman mi nimo nga kining tanan gikan sa imuha. Ug karon nagampo mi nga dili unta namo og gyud malimtan Ginoong Dios. Nga ang tanang niya namo,
gikan nimo unta dili nimo mo replace. It reminds us of our humble beginning, Ginoong Dios, nga we can, Lord, maka lift up mi sa imuha ug makaingon, Lord, we have reached this far. Kung unsay nay-ana mo ron, salamat kayo tungod kay ikaw nihatag sa among kusog ug kaalam sa among naabot ug naangkon karon sa among kinabuhi. Tabangi mi nga amon ing magamit para sa kamayahan sa imong ngalan. Dili mahimong hindran sa among pagpangalagad sa imuha. Dili maoy mo replace sa imuha sa among kasing-kasing hunahuna, Ginoo Dios, and even sa among priority sa kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Be seated, please. Now, Deuteronomy chapter 8 is part of the Moses' final exhortation to Israel in the plains of Moab, just before they entered the promised land. And the Israelites have wandered in wilderness for 40 years, and the generation that left Egypt has mostly died. So, ang gitagaan daig warning, gitagaan ani og pagpahinomdom kay katapusan naman ning pahinomdom ni Moses, katapusan na ning exhortation mga igsoon ni Moses. After ani namatay na si Moses. Pero ang gitagaan niya ani nga warning, ang gitagaan niya ani nga exhortation, mga new generation na ni, kay human after naman ni sa 40 years. Nahurot naman tong kamatay ang original, of course, except Joshua and Caleb. Sila ray original nga generation mga igsoon nga gikan sa Egypt nga naka-reach mga igsoon, naka-survive going to the promised land. So bag-o na ning generasyon, wala ni nakaabot og 10 plagues, wala ni kaabot og Passover, wala ni ka-experience mga igsoon of crossing the Red Sea. So, ni pahinomdom mga igsoon, paingon siya, because I know, pag sulod nyo sa promised land, you will enjoy the place which floweth with milk and honey. Pastor, unsa man na siya, pastor? Ang milk and pastor, gatubod sa, no, it's not. It illustrates, mga igsoon, sa fertility sa place o sa soil, mga igsoon. I mean, not only the soil, tungod kay daghang mga bees, but at the same time, that milk signifies also unsa kahimsog mga igsoon ang ilang mga herds. Okay? So, si Moses mga igsoon nihatag sa pagpahinomdom sa mga new generation. Kaya nga naman, ako na ingon, 40 years ago, katong mga old generation na hinahinay itong kamatay. Unya, bag-o naman wala na ka-experience sa tanang ubang mga milagrong gi-perform sa Ginoo along the way. So, iyang gipahinomdoman og bag-o ang bag-ong henerasyon. Ug ingon siya in verse number 11, beware that thou forget not the Lord thy God, not keeping his commandments and his judgment and his statutes which I command thee. This day, iyahang gipahinomduman mga igsoon, as I've said a while ago, that the Israelites have wandered in the wilderness for 40 years, and the generation that left Egypt has mostly died, and Moses is now addressing a new generation who did not personally experience the Exodus, but benefited from God's faithfulness throughout their journey. Wa tuod mo naka-experience nga mag-cross sa Red Sea, wa mo naka-experience sa 10 plagues dito sa Egypt, pero naka-benepisyo mo, kay naa naman mo nag-enjoy dire. Muna akong giingnan ang mga young people, pasalamat mong dakos Ginoo karon. Sa among panahon sa una, wa gyud mi tumbler. I don't know, Sir Larry, kung nakadumdum pa ka, ingon ko, inomig tubig sa elementary pa may sa una, kailangan mo dala kag kuyog. Mo dala kag kauban ba? Kay Brad, kato pa mga artesian well sa una, Brad, ba, nga taas kay puluhan, nga imong bumbaho nimo diri kusog nimo, daganon nimo. Unya, kung ikaw raosa, pag hinay-hinay ka mudagan, pag abot nimo si Steffi, wa na'y bilin. So kailangan og mo inom kag tubig, muda kag classmate nimo, Brad, kuyog ta, Brad, ano man, puli-puli mo bumba. Kasi nakaapas og artesian well, katong iya sa nawasa sa government, taas kamot. Uy, gamay na lang. Ay, naapagid mga batanon nga nakaapas og artesian well. Akong papa mo'y usa nga gatrabaho ana sa region 10. Yan, sa akong papa gatrabaho ana artesian well, sila gapanahod ana sa region 10. Daganon nimo ana, bumbahan nimo. Mudahago kag kauban, Brad, kay nga naman, og hinay ka, grabihan, luuyan na to, mato'y gripo sa una. Karon ingo hayahayas mga estudyante, o niya mo ang balunan sa una, kay dahon man saging, halubon. Niya,
tagkusan naglastiko, daog na, itapad ani mo ba? Kung imong sudan bulad ra mo saka kagipil-ipil, pero kung manok imong sudan diri ra kasubos. Bulihon man ka pagtanaw, pag abri nimo si imong balunan, imong classmate nga bulad yung sudan na ganiha. Bisag na magsugod klase, bulihon gyapon ka. So, may nang dito ka sa taas ipil-ipil kay way muli-ili si imong sudan. But anyway, ingon ko pero ingon ko sa mga yung ganing ko sa mga estudyante karon, sa una mo adto mig city library para mo research. Mura pug studios kayo no, pero bulakbol ba pag ginagpanagsabod. Pero mo adto pa ka dito, mo tan-aw ka dito mga dictionary, mo research ka dito, karon awa na. Adto kag ChatGPT, information, agawas. Wow. Naanang information at the tip of your finger. Pero sa una perting lisura mga igsoon. But I hope mauning si Moses iyang gipahinumdaman, hey, bisag wala tuod mo nakaagi ato pero nakabenepisyo mo. Dili mo makaabot og promised land kung dili grasya sa Ginoo. Nga nag-sustain sa inyong mga papa, galing lang inyong mga papa, mga badlungon. Inyong lolo, mga gahigulo. Mao na hinungdan. Kaya siya, kung inyong lolo matinumanon pa, kuyog pa ang tanan nyo itong abot sa promised land. Pero kay inyong mga lolo, mga gahi magulo, gamay rang tubig ray hinungdan, problema, murag patyo nila ilang pastor. Ano man, si Moses, ilang leader, ang hinungdan tubig ra. Manginahanglag karni, murag mo patay na sa ilang leader. Hangiyo ang langgod ko. Kakaunon gyud kag karni ayo. Murag si Moses silang kaunon. Mo na yung taon maigsoon out of, buwa na siya kapugong sa emotion pagkagahay, bagi guulo ni matawan. Ibis istoryahon rin ba ito, nabunalan hinoon niya. Apil na hinoon si Moses. Buwa nakabot sa promised land. But mga igsoon, nihatag sa pagpahinomdom, hey, nahinaot ko, nga unta di ninyo malimtan ang inyong humble beginning. I will not stay long. The title of our message this afternoon is entitled, The Perils of Prosperity That Makes You Complacent. Complacent means sa ingon ko, murabag, kontento na lang nga, ay nani lang ta ha. For peace lang sa tong Kristohanong kinabuhi, pungko, paminaw, pauli, panagsapod, pabadlong pa, na itulog ka, upat ka peace. Okay? For peace. But my friend, the perils, meaning kakuyaw kung ilambo kas Ginoo. Hey, nanghinaot ko, kung sa una nga tricycle, pagka-tricycle, tawag diri Silbert. Tricycle, betawag anang mura diri, tricycle. Tricycle? Nanghinaot ko sa una, wa mo katingala, nga sa una, sige tricycle pa mo, makaabot mo Sunday school. Nga naman, musayuman mo. Day, pag sayo mo day kay mamaklay para bata. Unya pagkahuman, muatang patag tricycle. Tricycle? Oh, muatang pata dito. Nya, wara ba permanente pag-agi di, mangatang patag, pag sayo mo. Pero karong naanay sakyanan, maliit na, di nakatin sa school. Katingala na. Siya, maato na tayo malitay. Dali ra kay na day. Oy, usara nakaduot na ko sa silinador. Wala na, simbahan na. Pero pagabot simbahan, wala na. Alas 10, media na hapit. Pero sa una, may igsoon yung taong gabike pata, gamotor pata, pirti sa yuhan na to sa una. Gikan patas bukid. Pero karong mga igsoon, hayahay na, murag, pati ang imuhang Kristohanong kinabuhi ba? Folks, listen carefully. I hope and pray that, sometimes in our Christian life, we may feel that we are not growing or we do not feel anything at all, and we actually may be stagnant or even sliding back. One possible reason that we may be is complacency. In this passage, Moses gives his last words to the Israelites just before he died. Number 1, we will not stay long. Number 1, the command. Ang sugo, ayaw baya gyud mo kalimot. Usahay, mag-enjoy na ta sa blessing. Hey, we enjoy the gift, but we forget the giver. Nagsige na kag-enjoy mo nang every time ako inon ako mga anak-nak, salamat. Sometimes na imuhatod sa muag bugasin, muhatod sa muag mag-share og sudan, whatever, yung kunak, salamat, yun sa Ginoo, kining tanan pasalam. Amo silang dumdumon sa una, ingon ko, sa katrabaho pa si Ma'am Jovi, yung katrabaho pa si Mami sa una sa hospital, sa head nurse, magsweldo siya, makapalit, may maigsog French fries, badirlari, makaingon ko, murag pirting, murag langit, brad. Intawon kami, lami na kaya mo, kaya nga naman, budget na ni para bugas, kini para palit nagbangos niya. Gamay pa magsweldo taon ni Ma'am sa una. Pero maka-Jollibee sa una may isang pirting lami. French fries ra nga mo ang di pa may kapalit anang chicken o guban pa.
But folks, I hope and pray nga karon nga maingon ka, Lord, salamat. Imuhag yung dumdumon nga salamat, Lord. Kung dili tungod nimo, wa mi nag-enjoy ani. Nga naman, hey, bisag unsa ka smart nimo, bisag unsa ka bright nimo, kung dili tungod sa Dios nga naghatag sa imong kalam, di gini mo na maangkon. Naya mo member? Head nurse siya, nagtakaduhan, nagmasteral, tapos nagdoctorate siya ang pagka-nurse. Uy, bright yun. Pero may iso mo yung tabo. Naigamay kayong ugat sa iyang brain nga naipit. Wa na siya kaila siyang kaugalingon, pati siyang bana. Nagmasteral to ha? Nagdoctorate pa. Pero bisag iyang bana, wa na niya ma-recognize. Imagine no, gamay kay nga ugat sa iyang diri sa iyang brain. Maigsoon. Bisag unsa ako nato ka smart, unsa makakatalented maigsoon, pero kanang tanan gikan na sa Dios. So I hope and pray, si Moses nagpahinom daw maigsoon, the command is forget not the Lord. God warns Israel not to forget Him. Why, Pastor? Because what? Blessings can lead to spiritual carelessness. And fullness and success may weaken dependence on God. And please, don't settle on your success without the presence of God. Di makaingon nga akin nga akong sweldo, pastor. Kani akong trabaho, negosyo na ako kabubuton ginis Ginoo, pastor. Kay dako kog sweldo or dako kog ginansya sa imuha, pero wa kay simbasimbag Domingo. Kay conflict man. Di pwedeng tagaan ka sa Ginoo negosyo nga mo conflict og Domingo. Di po ka tagaan sa Ginoo trabaho nga mo conflict sa iyang adlaw. Nga man kay panahon para niya. Bisag unsa man kadako mga igsoon ang imuhang promotion kung ma-compromise ang imong ministry o pagpangalagad sa Dios. That's why ningon ko, please don't settle on your success without the presence of God. So friend, the command, ang pagpahinomdom, ayaw kalimti ang Dios. Well, we will not stay long. Number 2, the cause of complacency. Unsay cause? Unsay hinungdan nga murag, okay na kayo ka. Mga igsoon is that in verse number 14 and 17, we're reminded, pride of heart. Why? Verse 14. Then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out into the land of Egypt from the house of bondage. In verse 17, and thou shalt say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Mao nang akong mga anak, ako gini silang gitudluan og muihaw og manok. Ingko bahalag nanay workers sa church nga muihaw og manok na ami gipang-adapt dito nga mga tiguang. Pero ako gini silang gitudlo og ihaw og manok. O sige, kanang manghatag ingko aysa nagdala na diri sa balay kanang wa pa na ihaw para ikaduha tudluan ako nig bunot og lubi. Unya ingon kot may ning tudluan ako nig bughag kahoy. Wa na may mabughag kahoy karon bad, pero di man tanang panahon bughag mo kahoy. Abi ninyo sayon ra ninyo tan-aw ning bughag kahoy. Na bisag kaning usa ra ka putol inana kung di ka kabalos teknik ana, di gyud ka kabugha na ginagmay. Ingkumay na madumduman ninyo ni. Unya muhaling ka nga di nimo bubuag gas. Masuko man akong papa sa nagbubuag gas niya. Anaan niya, ya tinapula na. So kailang mo sapsap ka ginagmay. Pero out of that hard work, nagamit na ako maigsoon sa ministry. Ingon ko, Lord, wa ko na ingon nga, Lord, salamat kay pobre ko. Pero ningon lang ko, Lord, salamat nga katong mga kalisod nga akong nagian sa gamay pa ko, nakatabang sa ako akaron, nagibutang ko ng ministry. Kaya ingon ko, Lord, basig wa ko tunan agian nga mga kalisdanan Ginoo Dios sa una, basig di ko ka-survive. Kaya nga naman, ako raman sa tanang naa dito sa sementeryo, ako raman mga igsoon nakahurot sa kapayas ug sa luyot nga sulod sementeryo. Nya kaya kung papa Ilocano man, kusog man mo kaog sa luyot. Unya, butangan kapayas ayon mga igsoon, pag ambak dia, aksyon pa lang kag hangad awa na oy. Mismo usap ka wa na, ni sulod na di ay, wa ka kabalo. Ano man, daghan makig sa luyot. But friend, the cause of complacency is pride of heart. Nang hinaot ko maingon ka nga, dili gid kay maayo ko kun dili. Now, mao nang that's the reason why ingon ko ba? Basing na maigo ha. Ingon ko, wa man kita laing handom sa tong anak makahuman og college unya makapasar og board. Pero ang pangutana is that ang prayer unta nimo ana is that di lang unta makapasar og board undi, Lord, bahalag makapasar ko sa board exam o licensure exam, pero Lord unta,
Dili ni ako ang degree, akong career, mo'y muhatag sa akong garbo nga maingon ko, maayo na kayo ko. Kung dili maingon ka, Lord, tabangi ko, nga unsa man, ipapasarma ko ni mong dili, Ginoong Diyos, makapadayon ko nga maka-engage sa ministry. Ug padayon kung magamit ko nimo, Ginoong Diyos. The cause of complacency is pride of heart. And not only that, the prosperity can produce self-reliance. So nang hinaot ko, hinumdumi maigsoon, usa ka ana, kay gikan ni sa Dios, pwede po niyang bawion ni Ritso, kung dili ka kasaligan. Kung imo ning gamiton for your self-gratification, para lang sa imuhang, para musikat ka. The cause of complacency, prosperity can produce self-reliance, thinking my power, my strength have gotten me this wealth. Nainani kon, dako kong posisyon karon kay maayo kong laki. Pride replaces gratitude. Then, number three, the reminder. The reminder, God is the source of all blessings. We're reminded in 3 verses, in verse 15, 16, and 18. In verse number 15, who lead they through the great and terrible wilderness wherein, where fierce serpents and scorpions and drought where there was no water, who brought the forth water out into the rock of flint. Verse number 16, who feed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee to do the good at thy latter end. Verse number 18, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenants which he sware unto thy fathers, as it is this day. Friend, the reminder is that God delivered, guided, and provided, and he gives the ability to gain wealth. Blessings are meant to confirm his covenant. And folks, number 4 is the consequences. Forgetting God leads to destruction. Now, ako lang ning ihatag nga, dili ni panghambog kundi salamat lang sa mga opportunity nga ihatag sa Ginoo. But, salamat na gitagaan kong opportunity, dili ko maayo ha, dili sad ko expert. But, maka-mingle-mingle. Naka-appeal ko gun club sa Metro Jensen Gun Club mo-appeal ko sometimes competition. Then, akong sa una nga ingon ko nga, kini mga tawhanan, ako unta ning ma-meet up. Wa ko sayod, lo and behold, usar na may club. Unya ako ra may pastor. Isa pastor, salamat kay naa may membro nga pastor. Kay nanay mo ampo namo, kay magtinekluray may, kay wa gyud di gyud mauaw gyud mi ani pastor. Ug didto, ang mga prominent tag-iyag fishing didto, kuyog din ako, pero maigsoon paminaw maayo. Milyonaryo sila. Tag-iyag mall ang uban, pero mao ni. Mostly sa tanang milyonaryo nga akong naila sa gun club. Mga big time, politiko ang uban, mga general ang uban, pero paminaw. Makaingon ko, 90% sa mga milyonaryong unbeliever, broken family. Guba ang ilahang marriage life, guba ang pamilya, ano man. Mostly sa mga, wa ko ningon tanan, but mostly atong mga milyonaryo. Kung dili sugal, babae. Basta milyonaryo na kay labay na unbeliever, bisan ganing believer usay murag malimot pa gani. Ang uban wa nila biyahe ilang asawa pero gidugangan nila ilang asawa. But mostly sa ako nailhan mga igsoon, 90% wala na silang original nga asawa. Uban sila live-in, lisod bang kayo mga igsoon ang not only expensive but sometimes it takes time. Pero tahon-tahon na ko grabihan, no? Nga naman, kung naa na kung dato na ka, si Mrs. mo hinahinay katiguang mo ng mga Mrs. in taon pagpagwapa pod mo. Pagpahumot, pagpaparlor, pagpagwapa, nga naman si Mr. ninyo mo hinahinay nag-ana, unyag nakakita nagsiksi dito.
Uy, mo aksyon nag-enlarge ang iyang mata. Mo nang pagpahumot mo rin taon, uy, kaligog tarong, pagpagparlor, kay basig di na po kamaligo niya, uli ni Mrs. Minsan, so man akong pasawa, ay, baho manig tabako. Kanya, mayo pa to akong sekretary, kay pagsunod na ko, gasunod ang humot kaayo. Nya sila'y kuyog permanente. Nya si Mr. Paguli, hubog pagyod. Mao na nga, I tell you, 90% sa akong maingko garabi, no? Well, please don't get me wrong. Wala ko ningon nga, di ko kagarantiya sa akong kaugalingon ba? Only by the grace of God. Pero mga igsoon, ug makwartahan na mangug ka, sikandari ra na mga igsoon ang sugal, pero kasagara gyud sa ilaha, babae. Usay ang hisgutan nila, magtapok sila, chicks. Pero mga businessman na, mga big shot ng uban mga igsoon, sa Jensen. Yung kumaigsoon, basta di ay, mauning gipahinumduman ta nga hunahuna agyod nga Lord kining tanang favor nimo gikan nimo Lord og magbinuang gani ko di ko magdumdum nimo gamiton ko ni dili maayo pwede ning bawion nimo nako. Pero nakaingon na gid ko maigsoon nga once gani nga naman makakita kag babaeng gwapa name the price. Imagine nimo na imo sukol sa lang gabi 200,000. What sa man na kung naa kay 20 million. But folks, I hope the consequences of forgetting God leads to what? Leads to destruction. So, ingon siya din himaigsoon in verse number 19, and it shall be if thou do at all forget the Lord thy God, which walk after other gods and serve them and worship them, I testify against you this day that ye shall surely, sigurado yun, kung ang believer gani, mutuog karma, mutuog gaba, sa ato may gaba ang Kristohanon. Pero sobra pa ni gaba ato. Nga naman, tungluman. Magbinuang gani ka, o niya mo serve kag other gods, pwedeng imong gods, imong babae, pwedeng imong gods, imong business, kaya nahimong priority, imong gods, imong position, imong trabaho mo na hinungdan mga igsoon kay panahon para sa Dios. Or probably, your gods can be your gadget. Nga naman, mas taas imong panahon may sa TikTok nimo, mangita kag kanto, dapitang kanto may daw magsayaw. Then Facebook, and then na ako'y Facebook, wa ko ningog wrong, but kung gamiton mo mayo pod. But friend, I hope and pray that can be your God. So, ingon siya din sigurado yun. Kundi man ka mamatay, pero it speaks of destruction. It speaks of what? Makadaot nimo. Diningon si Moses, ingon si kanong nakasulti man si Moses, ingon siya, nakita na ako sa akong duha ka mata, unsay gihimo sa Dios atong mga tawhana nga nalimtan nila. Ug unsay naa nila karon. Tanawa, hindi pag sila maminaw. Forgetting God leads to what? Destruction in verse number 20. As the nations which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish because ye should not be obedient unto the voice of the Lord your God. So forgetting God results in spiritual ruin. May uban mga igsoon, di lang ko mo banggit, but subo mga igsoon, di sad ko mo criticize kay, di mo nang ko dili ko mo condemn, di pod ko mo kondon. Muampo lang ko Lord tabangin, tao may sa grasya kaluoy nimo. But may igsoon, basta ato nang malimtan din, murag ka to kuno istorya ba, napamakoy time. Murag ka to istorya kuno ba nga, ang igil ko no may igsoon, ang eagle, dili man na mag-flop, mag-soar man lang na anak. Dili mag-ana ba? Kitaan ko no siya sa pag-ung ba, ingong pag-unga, ingon ang bao ba? Siya ninduta kaya niya. Basta mag-glide na mga igsoon ang eagle, makitaan niya, wow, ninduta kaya. Nakitaan man sa eagle ang pag-ung. Siya, murag ganahan, siya nga moabot diri sa taas, gipunit niya mga igsoon ang turtle ba, ang pag-ung, gipunit niya. Di nakaabot sa taas, gigunitan sa eagle. Lupad sila sa taas. Uy, nikalabay man siya sa daghang mga pag-ong. Isya, sikatan niya. Uy, naaw man siya sa taas. Ingong pag-ong, ako na good ni. Pag-ingon niya, ako na good ni. Buyan siya. Nalimot siyang gigunitan, raday siya. Maigsoon sometimes, nalimot ang gigunitan, rata pinaagi sa gahom sa Diyos, sa grasya o sa kaluoy sa Diyos. Ayaw kalimti, kining ato, mga favor lang nis Ginoo natong gihatag. Pero siya'y gagunit nato. So friend, forgetting God results in spiritual ruin.
Disobedience brings loss and judgment. Complacency leads to separation from God. So friend, I hope and pray and lastly, the remedy. The remedy, unsay tambal, pastor, of overcoming complacency. May igsoon, the remedy is that, how did Moses exhort the Israelites so that they would not become complacent? That Israelites were to recall, ingon siya, you need to recall the following. Dumduma kung unsa ka sa una. Salamat sa mga favor o mga extra nga mga blessings gihatag sa Dios. So aron dili ka ma-discourage, dumduma og unsay gisugdan nato no sa una. How did Moses exhort the Israelites so that they would not become complacent? The Israelites were to recall the following. Number 1, that they were previously slaves in Egypt. Ningon si Moses, dumduma baya ninyo. Mga ulipon lang baya in tao mo dito sa Egypt. Tigbuhat ramog sa tawag gani, katong bricks. Latiguhon mo dito, singkahan lang mo dito. Wa mo saktong kaon dito. So, dumduma. So, nanghinaot ko nga unta mga igsoon, kung gibless sa Ginoo imuhang negosyo, gibless sa Ginoo ang imuhang trabaho, gibless na sa Ginoo ang imong career, ayaw kalimot nga sa una in town. I don't know kung nakaagi pa ba mo. Ang batanon siguro wa nakaagi. Pero kami sa una mga igsoon, Brad, usahay, among Spartan sa unang sanilas, Brad, di na mo isuot basta bag-o pa. Di rin na mo isuot sa among kamot. Nga naman, mahadlok ming mahilis. Kay makasapatos mi sa among baryos bukid nun, makasapatos mi sa una kanaramang mag-closing. Unya hinulam pa gyud sa hinulam pa silingan. So kung hinulam ganin na silingan, ayaw gyud hunahuna na tsamba na gina nimo kung maigo nagtarong nimo. So duhara, kung dili piot, sobrahan kaluag. So kung piot kayo, mo anay mo tiil. Nga pagkahuman sa closing, ayan ni mo bation. Pero dili, pakitag sa na makakasuot. Hinulang pag yun, sikat kay din mo bation ng mga palot ba. Pero pag human, agoy, tag-inani kadagko ang palot sa imuhang dress likod. Kung sobra pod ka dako, imo rang suksukan og mga papel dito may isong para maigo lang. Nya mo sayo magtinikling sa una, kana ba na ibagol diri. Pag ana nimo, pag aksyon nimo curve, tuyok nimo, uy, nabilin man. Nya ulaw man kung imong balikan daw puniton ra nimo kay naa man kay pares. Imo na lang pagkahuman na lang gyud sayaw ayan imong puniton. But folks, I hope nga imuha lang, that's a practical and probably ang new generation dili na makarelate sa ato sa istorya ni pastor, but those simple things will remind us who we are in the past. And it reminds our humble beginning. So Moses exhorted, how did Moses exhort the Israelites so that they would not be complacent? The Israelites were to recall the following. Hey, gipadumdum ni Moses, letter A, that they were previously slaves in Egypt. Siguro, pang padumdum mo ni Pastore, nako mga igsoon, kung may istorya ni Pastore, siyang testimony sa unas, ulitaw pa rin sa pagsugod. Nga Pastore, ang nasunod na ba tayo mo, bikiris bulwa, kasi Pastor Nonoy Canlas. Pero siguro madumduman Pastor Ray siya rao sa una mag-look doon ng karton, maadto may igsoon sa mga canteen, siguro DPWH, uban mga igsoon nga mga establishment. Can you just imagine? Kinsa may magunahuna mga igsoon sa grasya ug kaluoy sa Ginoo. But there is no shortcut. Wala gyoy shortcut. Daghan pa siya giagian nga trial and error. So sa inyo ha, mga young people na hinaot ko, nga unta, kung unsa ang pag-ampo sa church sa inyo ha, sa amo, daghan may grabe inampuay na mo. Pila ang nagpasa sa ato ang atong pharmacists? Karon? Bless? 4? 5? Na 5 na mo nga nagpasa sa mga pharmacists. And then, napay uban nga, nagkuha silang licensure exam, but akong giingnan sa ila, pamina mong maayo. Kamong mostly nga nagpasar, primary pa mo dire, di pa mo gapanapo sa una. Sipunon pa mo. Nang hinaot ko nga unya, kung manager na mo sa mga
sa pharmacy or aha na mo, mahimo na mong taas na mong posisyon, ayaw mong kalimot sa simbahan nga mo'y nag-ampo ninyo. Mo'y nag-encourage sa inyo ha, mo'y nag-educate sa inyo ha. So sa tanang mga young people, mga professionals na hinaot ko, ayaw kalimti nga dunay simbahan nga diha ka nakapasilong nag-ampo nimo, nag-educate sa imuha. Dakog kabahin to paghubog sa imuha nga karon ang imong kinabuhi nahimong dunay direksyon. That Israelites were to recall the following, that they were previously slaves in Egypt. Letter B, that they were rescued from Egypt by the Lord. Og dili tungod sa Ginoo nagpabilin mong slaves. Letter C, that they were led through the vasts of terrifying desert by God in verse number 15 and 16. Letter D, na I'm done, that all their wealth and prosperity were purely God's grace, and that on their own they could do nothing. Dili man to ilaha maigsoon. Remember God in times of blessings. Are you with me? Not only remember God in times of blessings, but at the same time, guard your heart against pride. And stay thankful, obedient, and dependent on the Lord. And friend, all of us should beware complacency creeping into our lives when everything is running smoothly. Now listen carefully. When everything is running smoothly, we should not forget God. Not only that, instead, let us remember how He has saved us, feed us, blessed us, and may all glory and honor be given to Him. Moingon ka Ginoong Diyos, salamat aning tanan sa imuha ni gikan. Ang akong bahin, nagsunod lang sa imong kabubuton o nagsunod sa imuhang sugo. Commandments. Ingon siya, kung imong kalimtan ni, sugo sa Ginoo. Destruction. So folks, I hope, mao ni atong manual sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. You will never feel sorry when you follow God's will through this book. So I ask everybody to stand up, please, and let's bow our head, close our eyes as we go to the Lord in prayer. Our gracious and loving Heavenly Father, Lord, we thank you for reminding us. Lord, unsa man ang among makabot sa among kinabuhi in our business, in our career, position or title, favor, Lord, tabangi mi. Even Lord, ang among mga ministry, kung imo may gi-promote, unta Ginoo, dili may magpasigarbo nga tungod ni sa amo ang kusog ug kaalam. Kung dili maingon mi, Lord, tungod sa imong grasya ug imong kaluoy. Lord, na arong kahaponon, nang hinaot ko nga unta, ang mga Kristohanon, mupaubo silang kaugalingon ug maingon, Lord, Ginoo, nasayod ko, Ginoong Dios, nga posibleng subject pod kog apil sa pagtintal sa yawa, Ginoong Dios, nga ang mga blessing imong gihatag sa akoa, mo'y mahimong hindran sa pagpangalagad sa imuha, Ginoong Dios. But Lord, please always remind me through the conviction of the Holy Spirit nga may mo trabaho mo operate sa ako ang kinabuhi. Lord, unta karong kahaponon muduol ko sa imuha ug itugyan nako akong kasing-kasing as recognition that I cannot rely on my own instinct. But Lord, I can only rely upon the power and the guidance of the sweet Holy Spirit. Lord, nag-ampo ko nga unta dunay kasing-kasing mapinobsanon nga muduol karon og maingon, Lord, please take control my heart. Lord, may you guide me in every steps that I take. Lord, Ginoong Diyos, though I do not know what will awaits me for this year of 2026. But Lord, nihangyo ko sa imuha, Lord, nga giyahay ang mataglaka nga akong paghimuon. Ug magduol ko karong hapon sa imuha, magpasalamat ko sa negosyong imong gihatag. Magpasalamat ko sa trabaho, career, position, mga blessings nga imong gihatag, Ginoong Diyos. But please, let this blessing draw me closer to you rather than sliding back. Lord, Ginoong Diyos, tabangi nga kining blessing imong gihatag sa ako karon, ako ning mahatag balik para sa kay mayahan sa imong ngalan. Maunang muduol ko sa imuha nining kahaponon karon, Ginoong Diyos. Para itugyan nako akong kasing-kasing kay Lord,
Di gyud nako kontrolado akong kasing-kasing, as the Bible reminds me in the book of Jeremiah, that heart is deceitful above all things and desperately wicked. So Lord, dili ko mag-rely. Pwede ni mo ning kwaon, Ginoong Diyos, sa usa lang kapag pamilok sa ako, Ginoong Diyos. Either sa akong health, whatever circumstances, pwede ning mawala sa kuha. Pero Lord, ako ning itugyan og balik sa imuhang tiilan karon, Ginoong Diyos, ang mga blessing imong gihatag. Tagaay kog kaalam sa pagpadayon paggamit ani para sa kaymayaan sa imong ngalan ug pagpasidungog nimo. Igsoon higala, if you're a businessman, if you're probably a career man and woman, whatever nga na ang mga favor gihatag sa Ginoo sa imuha karon, trabaho man o pag-eskwela man, whatever, pwede bag makaani kag atubangan? Would you push your way to the aisle and say, with a humble heart, and say, Lord, ako ni itugyan tanan sa imuha, Lord, ang mga favor o blessing imong gihatag nako, trabaho, negosyo, pag-eskwela nako, Lord, ako ni itugyan sa imuha karon. As the piano plays softly, can you please, if God's spoken to your heart, would you please come in? Lord, akong itugyan sa imo akong kasing-kasing, Ginoo. Lord, di gyud ko kasalig ani ako ang kasing-kasing, Lord. As the word of God reminds me that heart is deceitful. So Lord, Ginoo Diyos, tabangi ko, muduol ko sa imuha karon. If you're humble enough nga makaduol ka ba diri sa tubangan, maingon, Lord, tanang mga favor nga imong gihatag sa ako karon, Ginoong Dios, ako ning ihatag og tugyan balik sa imuhang mga kamot. Una, ang pagpasalamat. Ikaduha, Ginoo, may you help me there, God, as I dedicate this business, position, career, all the favor and benefits and blessings. Lord, tabangi ko nga all of this favor, Lord, will draw me closer to you as I recognize you, who is the source of everything, who gives me wisdom, who gives me strength, nga ako ning naangkon karon, Ginoong Dios, ug ako ni itugyan og balik sa imuhang mga kamot. Here is my life, Lord, with a humble heart, akong itugyan sa imuha, Ginoong Dios, kining mga butanga, Ginoong Dios. I ask Pastor Ray to please come and please pray. Thank you, Pastor John. Christian, it's only by the grace of God. Everything belongs to the Lord. In 2025, if God is blessing you, because that's the mercy of God, that's the grace of God, will you come to the altar and say, Lord, can you bless me again? Tinuod ka na mga igsoon ko sa Ginoo. Doon ay kakuyaw kung panalanginan ta sa Ginoo. Malimot ang Diyos mo naghatag niya na. Can you promise to the Lord, Lord, if you bless me more, dili ka na ako kalimtan, Ginoo. Lord, give me grace, your mercy, nga madumduman ka na ako, sige, Ginoo. Tagay kong kusog, Lord. Tagay kong kaligon sa akong kinabuhing Kristohanon. Now, Christian, ang panalangin sa Ginoo nagdepende sa atong kasing-kasing. Can you say to the Lord, Lord, pwede ba, Ginoo, nga akong kasing-kasing, imo, Lord, nga lig-onon, nga bisan sa unsay akong maabot nining kinabuhi, ako kang simbahon, ako kang ikaw mo'y akong ibayaw sa akong kinabuhi. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, for your message nga among didunggan. Salamat, Ginoo, the perils of prosperity. Lord, there is danger sa mga Kristohanon, Ginoo, nga doon na sila yung mga material blessing. Kanig, Lord, balik-balik ang mabasa sa Old Testament, how your people, O God, nipalayo diya kanimo because of their own prosperity. Lord, help us, O God, that the more we have money, the more we love you and going to serve you. Lord, help ni mga Kristohanon nino, they came forward. Lord, bless their heart. Lord, padayon na kami sa pag-bless, Ginoo. Lord, ang among gitanaw, ang imong buluhaton, ang imong pulong, Ginoo, mawali sa tibuok kalibutan. Lord, we know that we need more money to preach the gospel, to support the missionaries. Lord, bless us. Lord, make our heart ready to
to receive more blessing. Tabangi kami, Ginoo, the more we have, the more we humble. Lord, thank you so much sa mga lagad ng imong gigamit. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you.